Di na bago sa ating kaalaman na daanin talaga ng bagyo ang Pilipinas. Kaya naman to keep ourselves updated, nakaasa tayo sa mga weather forecast, mapa-TV or online man. But the sad reality is, most of us nabubudol ng fake weather advisories. Big yikes! I know many of you are asking, paano ba kasi malalaman kung fake ang isang weather advisory? It's fake kapag malabo yung information, yung tipong mapapaano raw ka na lang, galing sa unofficial sources, walang official logo mula sa weather agency like Pag-asa, blah blah blah, boring! You most definitely heard this so many times. Gaya na lang ng mga sorry ng ex mo na di na niya uulitin panloloko niya sa'yo. Kimi! So instead of determining if a weather alert is fake, how about let's rephrase it to a much better term? Paano nga ba iintindihin ang mga weather advisory at paano masasabi kung legit ito? Because in this fam, we stand smart guys and gals. Maraming ginagamit na terminologies ang weather agency gaya ng Pag-asa. Not gonna lie, some are just too complicated. Pero sabi nga ng K-pop girl group na Twice, I'm gonna make this simple for you. So I gotcha! Tuwing umuulan, nag-i-issue ang Pag-asa ng weather alert gaya ng rainfall warning. For sure, narinig mo na ang yellow, orange, and red rainfall warning. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nila sa isa't isa? Ang yellow rainfall warning ay ini-issue for community awareness. It lets the public know na posible na ang pagbaha sa mga low-lying areas o mga lugar na malapit sa mga ilog. From community awareness to community preparedness na ang ganap kapag itinala na ang orange rainfall warning. Ibig sabihin, kailangan ng maghanda ng mga residente dahil may bantana ng pagbaha sa mga mabababang lugar or nearby river channels. Itataas naman sa red rainfall warning kapag kinakailangan na ng community response, meaning dapat nang mag-evacuate dahil inaasahan na ang matinding pagbaha. Ang rainfall warning advisory ay ini-issue depende kung habagat o bagyo ang sanhi ng pag-ulan. Ano naman yung advisory kapag may bagyo? It's called Tropical Cyclone Wind Signal. Ito yung signal number na ibinabalita na nagiging basihan sa mga hashtag walang pasok sa mga klase o opisina na kadalasang inaabangan mo. Aminin! Itinataas ang wind signal sa mga probinsya o lungsod maliban sa Metro Manila na inilalagay sa iisang wind signal level. Depende yan sa lakas ng hangin kadikit ng tropical cyclone. Inilalabas ng Pag-asa ang tinatawag na weather bulletin para ma-update tayo ukol dito. But what is the basis? Diyan papasok ang tropical cyclone categories in which we have 5. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 o Tropical Depression ay ini-issue kapag ang low pressure area ay tumatakbo ng 61 km per hour o pababa. Posibleng tamaan nito yung mga kabahayan na gawa sa mga kahoy at light materials. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 o Tropical Storm naman kapag 62 hanggang 88 km per hour na ang bilis nito. Minor to moderate ang disruption nito sa public transportation. Severe Tropical Storm naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 kung saan 89 hanggang 117 km per hour na ang bilis ng paggalaw ng LPA. Some places may experience power outages. Signal number 4 o typhoon naman kapag ang bilis nito ay umabot na sa 118 to 184 km per hour. Significant to severe na ang threat to life and property kung saan magkakaroon na ng minor to moderate roof damage sa well-constructed houses. At ang pinakahuli at ang pinakamatindi ay ang super typhoon category o signal number 5 kung saan 185 km per hour pataas ang galaw ng LPA. Posibleng hagupitin na ang mga kabahayan at mga establishments sa ilalim nito. Unavailable na ang electricity, water at telecommunications dahil sa disruption sa facilities. At ang pinakamahirap sa lahat ay malaki na ang chance ng injuries at deaths. Ngayong alam niyo na kung ano ang different types of weather alerts, where can you access these advisories? Simple! Doon tayo sa legit at talagang maaasahan. Kung madalas ka rin namang tambay sa social media, why not i-follow mo na ang weather agency na Pag-asa? O di kaya mga trusted news sources gaya na lang ng GMA Integrated News. Yes, shameless plug ang beshi ko. But on a more serious note, always remember that not all information you found online are legit. These fake alerts can cause panic to a lot of people, kaya high-key dapat marunong tayong mag-spot ng totoo. Para naman maiwasan natin na mahulog sa maling tao. Maling info. Sheesh!